Ang dami ng tubig sa isa sa mga buwan ng Jupiter ay mahigit sa doble ng dami ng lahat ng tubig na mayroon tayo dito sa Earth. Hindi lang isa, kundi 8 buwan, 8 moons at 2 dwarf planets ang nakitaan ng ebidensya ng mga karagatan ng tubig. Bakit nga ba interesado ang mga scientists sa mga ibang mundo sa solar system na may tubig? Dahil kung saan may tubig, naroon ang posibilidad ng pagkakaroon ng buhay. Part 1 ito ng ating Alien Ocean Series. Tara Infomates at kilalanin natin ang una sa mga nakamamanghang mundo sa labas ng Earth na sagana sa karagatan ng likidong tubig. Good day Infomates! This is Madam Info at narito uli ako upang busugin kayo ng maraming impormasyon lalo na tungkol sa science at space exploration. Ipinagmamalaki nating mga Earthlings na dahil mayroon tayong mga karagatan ng tubig, tayo ay bukod tangi o espesyal. Pero unti-unti nalalaman nating marami palang ibang mundo ang mayaman rin sa karagatan o yung tinatawag na mga alien oceans. Sa bandang outer solar system, malayo sa araw at may napakalamig na temperature, parang napaka-imposibleng manatili sa likidong estado o liquid state ang tubig dahil iisipin nating mag-freeze lang ito at magiging yelo. Yun pala, hindi lang sa mayroong tubig roon, kundi sobrang dami ng likidong tubig o liquid water na mas marami pa kaysa sa Earth. 3 sa 79 moons o mga buwan na umiikot sa Jupiter ang nakitaan ng ebidensya ng tubig. Ang Ganymede na nadiskubre ng Italian astronomer na si Galileo Galilei noong January 7, 1610 ang pinakamalaki sa lahat ng buwan ng Jupiter. Ito rin ang may hawak ng record sa pinakamalaking buwan sa ating solar system. Mas malaki pa ito sa Mercury at sa Pluto at mas maliit lang ng kaunti kaysa Mars. Kung ito ay umiikot sa araw at hindi sa Jupiter, siguradong pasado itong ma-classify na isang planeta. Nakakakumpleto ang Ganymede ng isang orbit sa Jupiter tuwing 7.155 Earth days. Nakakakumpleto naman ng isang buong ikot sa araw ang Jupiter kasama ang Ganymede at iba pang buwan ng Jupiter tuwing 12 Earth years. Ang isa pang espesyal na katangian ng Ganymede ay ito lang ang buwan na may sariling magnetic field na nadiskubre ng unang spacecraft na umikot sa Jupiter, ang Galileo spacecraft noong 1996. Una nang naobserbahan ng mga scientists na posibleng may karagatan ng tubig sa Ganymede noon pang 1970s dahil sa mga datos at imaheng kuha ng Voyager 1 at Voyager 2 spacecraft, pero hindi pa konklusibo ang obserbasyong ito. Sa pagsukat ng Galileo spacecraft sa magnetic field ng Ganymede noong 1996, lalong nasuportahan ang ideyang mayroong layer ng tubig sa ilalim ng surface ng buwan na ito. Nalaman nilang ang tubig dito ay likido at hindi solid o yelo dahil ang likido, lalo na kung ito ay salt water, ay mainam na conductor ng electricity samantalang ang yelo ay hindi. Ang Hubble Space Telescope na nag-o-orbit sa Earth sa taas na 547 kilometers ang malaki ang naitulong sa pag-aaral ng tungkol sa Ganymede. 2010 at 2011 nang pinagtuunan ng pansin ng Hubble ang Ganymede, partikular ang aurora na nakapalibot dito. Pamilyar ka siguro sa Aurora Borealis o Northern Lights at sa Aurora Australis o Southern Lights na nakikita dito sa Earth. Bahagya lang nating talakayan ang tungkol sa aurora para naman hindi tayo masyadong malayo sa topic. Nangyayari ang napakagandang palabas ng ilaw sa kalangitan na tinatawag ng aurora kapag nakarating sa Earth ang solar wind na binubuo ng mga high-energy particles at radiation mula sa araw. Dahil biniyayaan ang Earth ng malakas na magnetic field, ito ang makakasagupan ng solar wind imbes na dumiretso ito sa ating atmosphere. Kung wala tayong magnetic field, malamang ay natangay na ng solar wind na bumibiyahe sa bilis na mga 250 hanggang 800 kilometers per second ang ating atmosphere o manipis na lang ito ngayon gaya na nangyari sa Mars. Karamihan ng mga charged particles ng solar wind ay naililihis ng magnetic field pero mayroon ding ibang nakakalusot. Pagbaba ng mga particles sa atmosphere ng Earth, babangga ito sa mga gas na nasa atmosphere natin, gaya ng oxygen at nitrogen.
Makukuha ng mga oxygen at nitrogen atoms ang energy mula sa charged particles ng solar wind. Kapag pinakawalan na uli ng oxygen at nitrogen atoms ang energy na nakuha nito, maglalabas ito ng photons o ilaw. Ang prosesong ito ang lumilikha ng magagandang aurora na nakikita natin sa kalangitan. So, balik tayo sa aurora sa Ganymede. Dahil mayroong sariling magnetic field ang Ganymede, nakakalikha rin ito ng aurora. Ginamit ito ng mga scientists bilang hindi direktang pagtuklas sa karagatan ng tubig ng Ganymede. Ang galing ng technique na ito dahil pwede rin itong gamitin sa mga exoplanets upang makita kung mayroon ding karagatan ng tubig doon. Noong 2015 ay inilabas nila ang resulta ng pag-aaral tungkol dito. Ganito ang ginawa nila. Inobserbahan ng Hubble ng mahabaang oras ang mga aurora sa Ganymede. Ang mga aurora kasi ay kontrolado ng magnetic field. Kapag inobserbahan nila ang aurora sa tamang paraan, malalaman nila ang tungkol sa magnetic field. Kapag alam na nila ang tungkol sa magnetic field, malalaman na rin nila ang tungkol sa interior o loob ng planeta o buwan. Hindi lang ang magnetic field ng Ganymede ang nakakaapekto sa lokasyon ng mga aurora. Ang pag-ikot ng Jupiter ay nakakaapekto rin dito dahil pwedeng hilahin ng napakalawak na magnetic field ng Jupiter ang mga aurora ng Ganymede. Sa kalkulasyon ng physics, ang mga aurora ay dapat gumalaw ng humigit kumulang sa 6 degrees sa bawat 10 oras na pag-ikot ng Jupiter. Ang kaso, base sa maraming oras na obserbasyon ng Hubble, halos hindi umusad ang mga aurora. Imbes na 6 degrees, ay mga 2 degrees lang ang inusog nito. Ibig sabihin, mayroong nasa loob ng buwan na kumukontra sa impluensya ng magnetic field ng Jupiter. At ito na nga ang presensya ng karagatan sa ilalim ng surface ng Ganymede. Ang karagatan ng tubig alat dahil ito ay magaling na conductor ng electricity ay nakakalikha ng sarili niyang magnetic field na kayang kontrahin ang puwersa ng magnetic field ng Jupiter at limitahan ang epekto nito sa mga aurora. Ito na ang kinokonsidera ng mga scientists na pinakamatibay na ebidensya ng underground saltwater ocean sa Ganymede. Nitong July 26, 2021, ipinublish sa journal na Nature Astronomy ang natuklasan ng isang team ng mga astronomers na pinangungunahan ni Dr. Lawrence Roth ng KTH Royal Institute of Technology sa Stockholm, Sweden. Sa unang pagkakataon ay nakakita sila ng ebidensya ng water vapor sa Ganymede at ang malaking bahagi ng atmosphere ng Ganymede ay actually binubuo ng water vapor. Binalikan ng team ni Roth ang mga ultraviolet images na kuha ng Space Telescope Imaging Spectrograph o STIS ng Hubble Space Telescope mula 1998 hanggang 2010, kung saan nakita ang makukulay na ribbon ng charged particles ng Ganymede na kaparehas ng mga aurora sa Earth. Yung pagkakapareho ng mga obserbasyon sa magkakaibang imahe ay alam nilang dahil sa presensya ng molecular oxygen o O2. Yun namang mga nakita nilang may mga pagkakaiba ay dahil marahil sa presensya ng atomic oxygen o single atom oxygen at hindi purong O2 ang nasa atmosphere. Noong 2018, sinubukang sukatin ng team ni Roth ang dami ng atomic oxygen gamit ang Cosmic Origin Spectrograph ng Hubble. Nagulat sila dahil walang nakitang atomic oxygen sa atmosphere ng Ganymede. Ibig sabihin, bukod sa inakala nilang presensya ng atomic oxygen, ay may iba pang dahilan kung bakit magkaiba ang mga imahe ng 1998 at 2010. Ang temperature sa surface o ibabaw ng Ganymede ay paiba-iba sa buong araw. Sa katanghalian, lalo na sa may equator, may sapat na init para makapag-release ng water molecules ang nagyayelong surface nito. Pero imbes na matunaw ang yelo at maging liquid water, nagpapalit ito mula sa pagiging solid at direktang nagiging gas o water vapor. Pamilyar siguro kayo, infomates, sa states of matter sa chemistry. Sa karaniwang environment, ito ang solid, liquid at gas. Ang prosesong ito ng pagpapalit mula solid diretso sa pagiging gas nang hindi na dumadaan sa pagiging liquid ay tinatawag na sublimation. Dito sa Earth, ang pinakakaraniwang example ng process of sublimation ay ang dry ice, which is actually frozen carbon dioxide. Nakikita natin ginagamit ito bilang special effects sa mga teatro.
Yung fog na nakikita natin ay actually dry ice na kapag sa room temperature ay nagpapalit mula solid into gas dahil sa process of sublimation. Hindi ito natutunaw upang maging liquid gaya ng normal na yelo. Ganito rin ang nangyayari sa yelo sa Ganymede na diretsyong nagiging water vapor. Kung titignan ang orihinal na imaheng nakuha ng Hubble, nadiskubre ng team ni Roth na ang mga pagkakaibang naobserbahan nila sa aurora ng Ganymede ay may kaugnayan sa kung saan inaasahang naroon ang water vapor sa atmosphere nito. Dahil dito, lalo nang tumibay ang ebidensya ng presensya ng tubig sa Ganymede. Tinatantsyang ang karagatan ng Ganymede ay nasa ilalim ng makapal na crust ng yelo na may kapal na mga 150 kilometers. Tinatansya ring nasa mga 100 kilometers ang kapal ng karagatan na ito. Ibig sabihin, ito ay 10 beses na mas malalim kaysa sa mga karagatan ng Earth at mga 4 na beses na mas marami kaysa sa lahat ng pinagsama-samang tubig sa ating planeta. Ang pinakamalalim na karagatan sa Earth ay ang Pacific Ocean at ang pinakamalalim na bahagi nito ay ang Mariana Trench na nasa 10.98 kilometers lang ang lalim kumpara sa 100 kilometers na lalim ng karagatan ng Ganymede. Ayon sa datos na nakalap ni Steve Vance, isang planetary scientist sa NASA Jet Propulsion Laboratory o JPL, ang total volume ng liquid water sa Earth ay nasa 1.335 zetaliters o 1.335 billion cubic kilometers. Ang total volume ng buong Earth ay 1.083 trillion cubic kilometers, kaya 0.12% lang bale o wala pang 1% ng total volume ng Earth ang dami ng liquid water dito. Yung 71% na alam nating porsyento ng tubig sa Earth ay tumutukoy sa porsyento ng surface ng Earth na binubuo ng tubig at hindi ang volume ng tubig. Samantala, sa parehong datos ni Vance, ang Ganymede ay may total volume ng liquid water na nasa 35.4 billion cubic kilometers habang ang total volume ng buong Ganymede ay 76.29 billion cubic kilometers. Ibig sabihin, mga 46% o halos kalahati ng total volume ng Ganymede ay tubig. Kung isasama pa ang crust ng Ganymede na binubuo ng yelo, tataas ang porsyento sa mga 70% na tubig. Talong-talo ang ating Earth sa dami ng tubig sa Ganymede. Tanong, dahil ba sa dami ng tubig sa Ganymede ay malaki ang posibilidad ng buhay doon? Iyan ang gustong masagot ng mga scientists, lalo pat isa sa mga teorya kung paanong nagsimula ang buhay sa Earth ang nagsasabing ang ilalim ng dagat ang pinagsimulan nito. Ang Jupiter Icy Moons Explorer o JUICE ay isang robotic mission na pangungunahan ng European Space Agency o ESA na naglalayong pag-aralan ang Jupiter at ang 3 Galilean moons na pinagsususpetsahang may mga karagatan ng tubig. Ito ang Ganymede, Callisto at Europa. Bibigyang diin ng misyon ang Ganymede bilang potensyal na tirahan o habitat at ito talaga ang gagawa ng detalyadong investigasyon. Mahabaan na naman ang biyahe nito, Infomates, gaya ng Lucy mission na nauna na nating tinalakay sa ibang video. Ang planong launch ng JUICE ay mga August 26 hanggang September 15, 2022 na may backup schedule sa August 2023. Mga 7 hanggang 9 na taon ang paglalakbay ng misyon upang makarating sa Jupiter na gagamitin ang isang gravity assist ng ating buwan sa 2023, 2 gravity assist ng Earth sa 2023 at 2024, isang gravity assist ng Venus sa 2025 at 2 gravity assist uli ng Earth sa 2026 at 2029. Inaasahang makakapasok ang JUICE sa orbit ng Jupiter sa July 2031. Pag-aaralan nito ang Jupiter at magfo-flyby sa Ganymede, Callisto, Europa at Io. September 2032 nakaplanong makapasok ang JUICE sa orbit ng Ganymede. Pag-aaralan ng JUICE ang komposisyon ng Ganymede, ang magnetosphere nito at syempre ang karagatan ng tubig sa ilalim ng surface at lahat pa ng ibang bagay na pwedeng malaman tungkol dito. Sa Ganymede na uubusin ng JUICE ang lahat ng natitira niyang propellant at dito na rin ito nakaplanong pabagsakin sa February 2034. Di ko sana plinano
planong maging series ang tungkol sa alien oceans, pero sa Ganymede pa lang ay napakarami ng napaka-interesanting impormasyon ang gusto kong ibahagi sa inyo, kaya itutuloy natin ito sa mga susunod na videos. Maraming salamat Infomates sa inyong likes at comments, at kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing at patuloy akong gagawa ng makabuluhang videos sa channel na ito. Shout out kina John Michael Burse, Teratrex, Josen de la Peña, Zane de Gracia, at Justin Sandre Raquiza. Always remember, iba nang may alam. This is your Madam Info saying, keep on watching and God bless us all.